dear beloved, Boss Mike, Cervera. Puntaan natin mga kababayan ko, itong pahaya, ito tingnan nyo ho. Sabi ni Kuyang Ramil, mga kababayan ko, eto na. Grabe ha. Ito pong Ramad Riaga, CST, yan po yung Facebook account ni Ramil Madriaga, mga kababayan ko. Marami ho dyan ang kanyang sinasabi na mga pasaring dito ho kay Sara Duterte na nagkakaroon pa sila ng video call na dalawa. Ayan, may video call at talagang malapit kay Sara. Ito lang ho mga kababayan ko, Isipin nyo maigi mga kababayan ko, bago natin talakayin tong sinasabi ni Manong Ramil. Makaka-video call nyo ba si Sara Duterte kung hindi kayo close? Diba? Ano, Samil? Ikaw ba yan, Samil? Sipin nyo maigi. Ang tanong ko sa mga DDS, makinig kayong mga hayop kayo. Makinig. Makinig ang tropa ng mga tangat bobo. Makinig ang mga, nandiyan ba si Chris Ulo? Eto na. Mga kababayan ko Oy, Chris Ulo, magparamdam ka. Makinig kayo. Makaka-video call nyo ba ang isang tao kung hindi kayo close na dalawa, aber? Sige nga kami nga close ni Pangulo pero hindi kami nagbi-video call eh. Sige nga. Ayan, nandyan. Baka umiebak pa. Diba? Yan. Isipin nyo maigi kung di ba naman kayo mga nuknukan ng tanga talagang mga kulto ni Duterte. Yan muna, party na. Yan na. Hoy, ikaw ma-addict ka talaga, Ikaw, Chris Ulo, ma-addict yan sa mga kasiyahan, Tagal naman makulong ni yan na, eto na, mga kababayan ko, galit na rin to. Tagal naman makulong ni Martin at Sara. Eto na. Pupuntan natin yan. Saglit lang, Bambina. Thank you naman. Sabi nga rito, mga kababayan, ni Manong Ramil, sana kayong mga DDS na vloggers, alam na alam ninyo ang kalokohan dito. Magising na kayo, mga kulto ni Duterte. Yan, Sabi ho yan, mga kababayan, Nino, si Ramil Madriaga mismo nagsasabi. Sinasabi sa mga vlogger nila, syempre, di ba? Hindi kami close, sabi ng mga, hindi ka nga raw kilala. Binago pa ni Manong Ramil pero yung profile niya. Hindi kami close, sabi ng DDS. Ano to? Sige nga, yan na nga yung tinatalakay ko rito. Masasabi nyo ba na hindi sila close kung nagbi-video call sila? Kulang na lang mga kababayan, sila, SOPing dalawa. Diba? Boss Marilo, kulang na lang mga kababayan mag-video call na dalawa, Ayun, Sara Ramil. Naging kayo ba? Naging kayo ba dalawa? Sipin nyo yan, mga kababayan ko. Ayun, may mga pinost na nagbi-video call. Sa sobrang close, sabi ko nga, mga kababayan ko, mag-SOP na
Di ba? Oh. Kulang na lang talaga mag-SOP sila. Tapos sasabihin ng mga DDS, wala eka, hindi yan totoo. Hindi nga eka, kilala yan eh. Yun naman yung banat. Yun naman yung banat ng mga DDS. Ano? Wala eka, hindi yan totoo. Walang katotohanan eka yan. Muntik na kami umabot sa ganun. Muntikan, ano. Ay, alam mo naman, sabi nga ni Doktora kahapon, meron daw sakit na kati. Oo. In general, sabi pa nga eh. Ang tanong ko naman, baka ako naman may sakit si Sarang ganun. Baka lang. Ayun. Hindi ko sinasabing may sakit na ganun. Baka lang naman may sakit. Di ba? Eto na mga kababayan ko ha. So ngayon mga kababayan ko, kayo, sa tingin ninyo, kayo ba'y naniniwala na hindi magkakilala yung dalawa? Samantalang mga kababayan ko, yung pong mga ipinost ni Sara Duterte, ano po? Ni Sara Duterte, ni Manong Ramil, nakasama si Sara Duterte, ay marami ho eh. Marami hong okasyon. Hindi lang po isang beses, hindi lang 2 beses, kundi maraming mga okasyon na sila'y magkakasama. Di ba? So ngayon, maitatanggi pa ba ng mga DDS ng kulto ni Duterte? Itong mga litrato na ito, sasabihin nyo AI. Palibasa kasi kayo yung mahilig gumawa ng AI. Eto na. Putang ina nyo, magmumura na naman ako. May naalala kasi ko, may nakausap ako na isang DDS gusto nang bumaliktad, mga putang ina nyo ha. Eto, mga kababayan ko, isisingit ko dito. Meron pong isa na DDS vlogger na gusto na hong umalis sa kampo nila. Ito, clue, para malaman ho ninyo. Ito pong vlogger na ito, mga kababayan ko, ay dati naman pong sumuporta kay Pangulong Bongbong. Ano po? Sipin nyo maigi to. Sipin nyo maigi. Sa akin nyo lang maririnig ito. Naalala ko lang dahil dito sa mga style ng mga DDS. Eto na ho. Itong DDS vlogger na ito, dati hong sumuporta naman kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano po? Ngayon po mga kababayan, tumawag. Ano po? Katabi ko eh. Naririnig ko. Tumawag po ito sa kasama natin. Siguro close niya yung kaibigan natin. Ni loudspeaker, mga kababayan, ni loudspeaker. Sabi sa akin, boss Mike, tingnan mo to. Tingnan mo si ano tumatawag. Tingnan mo. Sabi ko, loudspeaker mo para marinig ko. So, eto na ngayon, mga kababayan. Alam to. Kapag narinig mo to, huwag mong itatanggi. Pagkakataon mo na. Eto ha, mga kababayan ko. Sabi niya, napakahirap na dito. Sa kampo ni Sara, sa kampo ng mga Duterte, sa kampo ni Kibuloy. My God! Bakit? Sabi naman nito, bakit? Ang hirap na eh. Yung mga pinapagawa nila talagang fake news na eh. Kita nyo galing yan ang problema kasi. Sa kampo ni Sara Duterte at kulto ni Duterte, ang palakad, alam ng mga vlogger nyo yan. Ito na kaya ko, ito naalala dito sa sinabi ni Kuyang Ramil. Alam ng mga vlogger nyo yan na ang mga binabalita nyo ay alam nyo na fake news na. Pero bakit kayo nagsusunod-sunuran? Aber?
Ha? Dahil, ano? Ha? Dahil, di ba to, Ems? Di ba? Dahil. Una, sinasabi nila mga kababayan, ang mga bayaran daw ay yung mga lumalaban para kay Pangulong Bongbong. Eh sabi ko naman, baka hindi para kay Manong Bongbong yung mga binabayaran. Baka naman siya idol ni Jay Salis at ni Jojo Chavez talaga. Di ba? So ngayon ito, mga kababayan ko, ito na. Sila pala talaga, sila pala talaga yung mga bayad. At ayon sa kanya, ito mga kababayan, alam niya to, pukinang ina nyo, alam nyo to. Alam na mga DDS vlogger to, mga putang ina nyo, huwag kayong tumanggi. Ayon to, dinig na dinig ko, ayon to sa kasama nyo mismo. Ano? Ha? Eh, kahit daw may bayad, yung siya, mga kababayan, nakukonsensya. Hindi niya kayang sikmurain yung mga pinapagawa na. Dahil sobrang daw talaga yung ka-fake newsan ng mga ipinapa-content sa kanila. Diba? Di ba? Yan ang sinasabi ko. Sige nga. Inang-ina nyo, sige nga, i-debunk nyo nga ito sinasabi ko. Pag may nag-content sa inyo, babanggitin ko yung pangalan nito. Sige. Gusto nang bumaliktad niyan. Sabi girl, boy, boy. Hindi na nasisikmura nila yung pinapagawa sa kanila sa kampo nila. Halatang halata na daw nila na fake news daw yung mga binibigay na mga content sa kanila. Kita nyo mga kababayan ko? Kita nyo? Kaya alam nyo, mahilig mambaliktad. Tama si Elena Capistrano. Mahilig mambaliktad itong kampo at kulto ni Duterte sa mga gawain talaga nila. Puta, alam na alam ni Eto na ngayon mga kababayan ko. Sino ka bang Shamil ka? Puta, si Kuyang Ramil ka ba talaga? Alam na alam eh. Alam nyo ba, eto na, mga kababayan ko, ang tanong ng tropa, sino pa kasi ang nagpopondo? Ay hindi niya tinatanong, sino nagbabayad? Ganon. Ang nagpapand sa amin, yung merong solar sa noo. My God. Diba? Yung may solar daw sa noo, yung nagpopondo at nagbabayad sa kanila. Grabe, no? Ano kaya yan, Addictos Rex? Saan kaya nang gagaling yung pondo na kinukuha, o binibigay sa mga vlogger nila, Samantalang yung panot na congressman, mga kababayan, tayo yung pinanggigilan. Sabi nung panot na congressman na may tatay na panot din. Yung bang parang yung dalawa mga kababayan na mag-ama,
mukhang hihiraman ng mga piluka, no? Ha? Kaya kababayan ko, minsan naiisip ko, baka naghihiraman sila ng piluka eh. Ha? Oh, eto na mga kababayan. Grabe ito. Pero ninyo galing daw. Oo, doon kay Panorth yung mga pondo na binibigay sa mga vlogger. Grabe. Antindi nila mga kababayan. Pero ang banat sa atin, meron eka na mga binabiyaran. Tapos mga kababayan, itong Robin Padilla, lumabas pa. Sabi ni Robin, si Yussi Claire ang nasa leak audio recorded video na ito na aking ipapakita nung iparinig mga kababayan. Yung palang doktorang pangit ang mukha. Diba? Natanda niyo yun? Si Robin Padilla nagpalabas ng video recorded audio na ang pinapalabas niya si Yussi Claire Castro daw yon. Kita nyo, di ba? Kasi nga gustong i-connecta doon po siya in-expose nung isang congressman na nakikipagpalitan ng piluka. Di ba? Nung marinig natin, putik na yan, yung audio na yun, matagal na. Mga kababayan, 2023 pa yun, lumabas na. Tapos, DDS yung mga binabanggit na mga binabayaran doon, no? Palpak. Di ba? Palpak. So, ngayon, balik tayo. Sino itong vlogger na ito na gusto nang bumaliktad? Dahil hindi na masikmura yung pong mga pinapagawa sa kanila. Sige nga ho. Sino ang vlogger na hindi na masikmura ang mga ka-fake newsan na pinapa-content, pinapagawa, pinapa-upload at pinabibigyan ng mga reaksyon ng kampo ng kulto ni Sara Duterte? Paki-comment nga po. Sige nga. Naalala ko to dahil nga ho dito sa sinabi ni Manong Ramil na siya na kayong mga DDS na vloggers, alam na alam ninyo ang kalokohan dito. Magising na kayo. Naalala ko bigla yung kwentuhan. Catherine Galpo, lalaki. Lalaki, Bisaya. Ayan na ha. Lalaki, Bisaya. So yan ang clue natin ha. Assignment niyo yan. Sino yan? Pagka yan bumaliktad mga kababayan ko at nagdadaldal yan, sabi niya, alam mo bro, natatakot kasi ako. Sabi, natatakot daw kasi siya kasi dahil nga daw siya, syempre nandun siya sa loob ng mga kulto ni Duterte, baka daw itumba siya. Yun ang kinatatakot niya. Diba? Natatakot mga kababayan na baka daw itumba daw siya. Grabe, no? So yan, mga kababayan ko, ha? Ewan ko, kung bading siya. Bading ba siya? Bading ba, bossman? Hindi ko alam. Yung mga DDS dyan, mag-loyalty check kayo, ha?
I-loyalty check nyo yung mga vlogger nyo. Baka magulat kayo, magdadaldal na yan na ito kasi ang mga pinapagawa sa amin ni Vic. Mahirap, Tex. Di ba? Yari kayo. Our beloved Boss Mike Cervera.